Malamang nakapag-camping ka na sa beach. Sa bundok. At sigurado, pati sa tabing ilog. Baka nasubukan mo na rin mamitas ng sariwang gulay. Hindi ko rin alam eh. At magluto habang tanaw ang napakagandang view. Pero teka, nasubukan mo ba ang kakaibang camping experience? Style dagat o sa kalsada, kasama ka palagi. Saan man dali ng trip, tara na't sabayan, huwag na magpahuli. Red Trip TV, kwento na ating biyahe. Sama-sama, tara na, Red Trip TV. Ibang Kahit saya, dito lang. camping tayo, hindi tayo sa nature, hindi tayo sa bundok, hindi tayo sa ilog. Adventure para sa lahat. Tayo ay magka-camping sa city. So, mamaya update namin kayo pag nandun na tayo sa location. See ya! Sama-sama, tara na, Red Trip TV. Biyahit saya, dito walang ending. Tuklasin ang mundo, ligaya ang dala. Red Trip TV, kasama ka sa saya. Kasama ka sa saya. Ang unang Nayang Pilipino ay isang tanyag na cultural theme park na matatagpuan noon sa Pasay City. Katabi ng Manila International Airport na ngayon ay kilala bilang NAIA. Pinuksan ng Nayang Pilipino noong taong 1970. Layunin itong dalhin ang buong Pilipinas sa isang lugar. Isang pambihirang pasyalan kung saan mararanasan ng mga bisita ang kagandahan ng bansa at kulturang ng iba't ibang rehiyon nang hindi na kailangang bumiyahe ng malayo. Dito matatagpuan ang mga replika ng Bulkang Mayon, Banawe Rice Terraces, at Chocolate Hills. Naroon din ang cruise ni Magellan, mga lumang bahay sa Vigan, at mga tradisyonal na tahanan mula sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Hindi rin mawawala ang mga lawa, hardin, palaruan, at aviary na lalong nagbibigay buhay sa bawat pagbisita. Dahil dito, naging pangunahing destinasyon ito ng mga school field trip. Isang lugar na hindi lang masaya, kundi puno rin ng aral at kaalaman. Para sa maraming Pilipino, ang Nayang Pilipino ay bahagi ng kanilang kabataan. Mga tawanan, litrato, at masasayang alaala kasama ang pamilya at mga kaklase. Ang bagong Nayang Pilipino ay matatagpuan sa Clark Field sa Pampanga. Isang mas modernong espasyo na patuloy na nagpapakita ng kultura at pagkakailanlan ng mga Pilipino. At noong December 2022, inilunsad ng Nayang Filipino Foundation ang Nayang Filipino Bike and Nature Trail, isang ecotourism project na naglalayong gawing luntiang outdoor space para sa mga siklista at nature lovers sa Metro Manila. Pero sa araw na ito, hindi muna tayo magbabike. Sa kauna-unang pagkakataon, dito natin susubukan mag-camp, isang test run para sa nalalapit na camping event ng Tara Camp PH, Camp with a Cause, dito mismo, sa gitna ng lungsod. Pero bago ang camping adventure, siguraduhin mo nang i-check ang lagay ng panahon. Gamit ang Waycamp app, updated ka, hindi lang sa weather forecast, hindi pati sa iba't ibang campsite na pwede mong puntahan. I-download ang sa Apple Store o sa Google Play Store. Yo mga camp trips, so nandito na tayo sa Nayang Filipino Bike Trail kung saan tayo mag-camping ngayong araw na to. So actually magte-test camp lang tayo ngayong araw na to. And kasama natin si Papa Ian, si Joy, and si Bossig. Nahanap na kami ng spot kung saan magtatayo ng ating
tent. And kakain na kami kasi past 1 na. Bumili na lang kami ng makakain sa aming dinaanan dyan sa may Chowking. No, dito kasi medyo malayo ang palengke. Ang meron lang dito is 7-Eleven, convenience store. sa mga convenience store, mga ganun. Pero medyo lalakad pa sa may bandang Okada. Ito sa likod natin, Okada. So kami kakain muna, tapos after neto, tsaka kami magtatayo ng tent at medyo magpapahinga. Dahil ang init dito ngayon, sobrang init. And sabi naman nila, nung guard ni Mama Joy, mahangin naman daw rito pagdating na ng mga bandang hapon. So, titignan natin mamaya. So, siya, kami kakain muna. Update namin kayo pag nakapagtayo na kami ng tent. Kain tayo. Yun, camp trip. So, tapos na rin yung setup namin. At actually, doon kami kanina. So, yun, kaya kami lumipat ng pwesto ni Bossing para merong katabi or malapit. Kasi medyo malayo-layo kami kanina. So, tumapat na lang kami kay Mama Joy para hindi naman siya nag-iisa. Kaya, ayun. So, magkakatabi na rin kami ng pwesto nila Mama Jana tsaka Mama Lau. Okay, mga camp trip, so nandito pa rin tayo sa Nayong Pilipino Bike Trail. Papakita ko lang sa inyo kung ano yung itsura ng Nayong Pilipino pag ganitong oras, pag gabi na, pag madilim. Kasi tapat siya ng Okada. So, ito yung itsura niya. Medyo maliwanag naman sa lugar, pero syempre kailangan pa rin magdala ng mga ilaw in case syempre madilim pa rin sa ibang part ng Nayong Pilipino. So ayan, panahon kanina sobrang init, ngayon mahangin na and mapresko na yung yung buga ng hangin. Hindi katulad kanina, sobrang init nung hampas at singaw ng hangin, pero hindi naman totaling malakas.
Ang The Grove at Nayong Pilipino, a binhi arboretum ay isang proyekto para sa kalikasan at edukasyon na matatagpuan sa loob ng Nayong Pilipino Bike Trail. Ang salitang arboretum ay nangungulugang isang lugar na parang museum ng mga puno. Dito ay inalagaan at ipinapakita ang iba't ibang uri ng puno, lalo-lalo na ang mga native at endemic sa Pilipinas. Ang The Grove ay bahagi ng binhi program ng Energy Development Corporation na layong pangalagaan ng mga nanganganib na uri ng puno sa Pilipinas, paramihin at itanim muli ang mga ito, at turuan publiko tungkol sa kalikasan at biodiversity. Sa lugar na ito, makikita at mapag-aaralan ang iba't ibang punong Pilipino tulad ng nara, yakal, mangkono, iba pang bihira at mahalagang species. Sa madaling salita, ang The Grove ay isang munting gubat sa loob ng lungsod na nagsisilbing lugar para sa ecotourism at pag-aaral. Espasyo para sa tree growing at conservation activities at paalala ang kalagahan ng ating mga katutubong puno. Alam naman natin dati yung Nayong Pilipino, yung mga tita natin ngayon. Ang Nayong Pilipino dati isa na yan yung parang mga suki sa mga estudyante noon dahil usually ito yung pinag-field tripan sa mga school. So, ayun nga, yung dating Nayong Pilipino, yung may mga replica ng mga mayong volcano, yung mga rice terraces, yung mga ganun, na parang park siya before. And ngayon is bike trail na ginawang mini park. And parang preservation ng mga iba't ibang klase ng mga puno, ng halaman. Mayroon silang tree planting program na parang binuo. Kasi kung makikita nyo, merong mga picture ng mga puno or kung ano yung nakatanim, ano yung pangalan, ano yung scientific name, and merong mga name ng mga siguro kung sino yung nagtanim and kung kailan tinanim. So napakagandang napakagandang programa kumbaga, kasi kung ikaw yung nagtanim, makikita mo yung tinanim mong puno na lumalaki at yumayabong. So andun yung pangalan mo, nakatatak doon. At natapos na ang ating test camp. Oras na para umuwi, magpahinga at pagandaan ang kakaibang camping event na naghihintay. Good evening mga ka-camp trip. Welcome back sa ating channel. Tayo ngayon ay bumabiyahe papuntang Nayong Pilipino. At dahil bukas mag-i-start na ang event ng Karakang PH Camp in the City, Camp Poracos, para to sa mother ni Papa Ian. Ayan, dito na tayo ngayon sa may Marikina Riverbanks, and mapapansin nyo ako lang mag-isa, si Bossing kasi ay may event pa or may klase pa ngayon hanggang bukas, Sabado. So may klase siya ng Zumba ngayon, and may event siya ng umaga, Zumba class din. Kaya hindi natin siya kasama ngayon. So bukas siguro after ng event niya, hahabol na lang siya. Kaya tayo mauna muna para masikaso natin ang mga pagpepestohan ng mga participants sa mga attend bukas. So actually dapat kaninang kaninang tanghali pa ako
nandun. Ang kaso marami pang ginawa. Tapos, hinatid ko pa si Bossing kanina sa kanyang klase. Kaya, medyo binabi na tayo. Pero, syempre, tuloy pa rin. Tayo. Total, maliwanag naman dun sa lugar, sa pagkakampingan natin. Safe naman kasi gated yung location. Kaya walang problema. And kung ini-expect nyo or kung iniisip nyo na maingay, kasi city, maraming sasakyan, o maraming mga construction, hindi po. Dahil hindi naman ganun. Usually, main road, ang gilid or tapat ng ukada. So, hindi ganun kadala, or hindi ganun marami ang sasakyan na dumadaan. Nung medyo maingay, mga motor, usually may mga big bikes, maingay, pero hindi siya ganun kaingay. Makakatulog at makakatulog pa rin kayo. So, ayan, kung gabiyahin na muna, pakihatid na lang ako since lalo si Bossing. Bukas pa siya. So, pakihatid na lang muna ako sa ating destination. Sana yung Pilipino. So, update ko kayo mamaya kapag medyo malapit na tayo sa ating pumunta. Siya. Let's go na. Yun, kukunin ko lang tong pagkakataon na to na habang ako'y sinasamahan nyo sa ating biyahe. Ako ay gusto lang magpasalamat sa ating kasuotan ngayon, sa ating jerseys. From Carlos PH, San Mateo, kay Madam Jinky, and kay Sir Lawrence. Maraming salamat. Kay Kuya Basti. Maraming salamat. Clap Moto Project. At sa Boya mini wireless mic na ating gamit ngayon. And of course, gustong ko din pasalamatan ang ating napakabait na kaibigan, napakabait na kuya. Kuya Globin, maraming salamat sa iyo sa pagbibigay sa amin ng spare na gulong para kay Toothless dahil pagpag na talaga yung likurang gulong ni Toothless. So, alanganin na kami bumiyahe ni Bossing ng malalayo kasi talagang madulas na siya eh. Nung makapalit pa naman yung gama, kaso hindi na talaga siya kakapit sa simento, lalo na pag umuulan or may mga loose gravel or buhangin. So, kami nagpapasalamat ni Bossing kay Kuya Globin, Kuya Press Globin. Maraming salamat sa iyo. Babawi kami sa inyo ni Bossing, promise yan. Maraming salamat ulit sa inyo. At tayo babiyahe na ulit. At ngayon nandito tayo sa McKinley. Dating office ko to nung ako'y nagko-call center pa. Dito ako dumadaan kasi medyo matraffic sa C5. Dito ay matraffic din naman, pero dahil lang sa mga intersection. Kaya tsaka maganda yung daan. At maraming ilaw maliwanag. Kaya dito ako dumadaan. So pupuntahan na to Gate 3. At diretso na yung Pasay
So, sa MOA na ako dadaan. Last time kasi, dumaan kami bandang Parañaque, Baclaran. Medyo matraffic. Pero ngayon ay magaan na lang ako. Mumulak ko siya, diretso, tapos sa kaliwa. Yun, dire-diretso lang. Kaya, samahan nyo na lang muna ulit ako sa ating biyahe papuntang Nayong Pilipino. So ayun mga ka-camp trip, nandito na tayo sa Nayong Pilipino bike trail. At tayo pala mag-isa rito. Pero may mga pupunta pa ngayong gabi. At ayan, ganito yung itsura niya pag gabi. Gandang gabi. Ano kami? Kahit saan? Si Mama Jeans po. May klase pa ng Ngayon, bukas pa siya. Kanina meron, tapos bukas umaga Meron pa rin ulit. siya. Habol na lang siya ng hapon. Ito ba? Diyan maganda kasi Pag umaga yung pag umaga hindi ganong mainit. sa hapon. Oo, kasi nandun yung araw. Ano pa rin, malilim pa rin dyan, mama. Malilim pa din. Ah. Radyo na lang. Pero mainit pa rin ang singaw. Wala, ganun katulad. CR. Siyat lang talaga malayo. Yun, so nakatatapos lang mag-setup. Tsaka nandito na rin yung ibang kasama natin. Papa Ray, sila si Mark, Chef Abby, Papa Dijan, si Papa Arby ng Joaquin San Marias, and sila Kuya Jun ng Jams Adventure, at ang Weekend Backpackers, sila Mama Jana and TL Laura. So pakita ko lang sa inyo kung paano yung naging setup natin. So ayan, sinimplihan lang muna natin. So nagano lang tayo ng tarp, tapos hammock,
Dito ako matutulog sa hammock. Yan, hammock to na may may mosquito net. Mas bawas pa yung gamit natin. Tapos Nag-vlog tayo. hot bed para kay bossing Battery. para bukas. Yun ang mga... Pero nilatag ko na rin para pagdating niya is nakaayos na lahat. Tapos yan, ganyan lang. Tapos mga pang mga gilid-gilid para hindi masyadong open ang ating looban. Tapos sinarang ko na rin si Toothless banda rito. Tapos dito banda sila Papa Ray. Doon sila Sin Mark. Dito si Papa Dijan. Mag-hump lang din siya. Tapos sila Papa RB and Weekend Backpackers. Tapos sila Papa June, Kuya June ng Jams Bandaron. So ayan ang setup natin. So pahipahinga na konti. Medyo nakapagod mag-setup kasi first time ko lang mag-setup ng ganito. Usually nakano kami, tunnel tent tapos cot bed sa loob. Hindi na ako paparay. Kaya tinry lang naman natin yung tarp tsaka hot bed sa loob. Ayan. Update ko ulit kayo mamaya. At pahinga lang ng konti. Ciao. Good morning mga camp trip. 6:57 umaga. So dumating si Papayats. Nagising ako na tumama yung araw sa mukha ko. Ano po nga ito na. Tapos nakita ko si Papayats pumepesto na ng kanyang sasakyan. Kaya habang maaga maliligo muna ako habang wala pang tao. Kasi dire-diretso na yan mamaya. Sige, update ko kayo mamaya. Ciao. Yan, camp trip. So tayo maligo. Samahan niyo ako. Puntang CR. Medyo malayo yung CR sa area natin. Tapos pakita ko na rin sa inyo kano yung itsura nung CR nila rito. Itong naman na yung Pilipino is hindi naman siya talagang campsite, no. Nagpapa-event lang sila. Pwede kang mag-camp. Pero syempre event lang. Kasi bike trail talaga siya eh. Tapos pwede kang mag-frisbee, pwede kang gumala lang. Pero yung pinaka sabi mo magka-camp ka lang ng regular days, hindi pa raw sa ngayon, sabi. So tinest lang din namin na mag-camp. Kasi before daw is may nagpa-event dito, mga Boy Scouts. Dito sila event at nag-camp. So tinry lang ng tara camp since camp in the city tayo, or camping in the city tayo. So tinry lang dito sa Nayong Pilipino. Pero sabi nila or sabi ng management is soon baka gawin daw campsite, pero mahabang proseso pa. So ayun, mga camp trips, ito pala yung CR nila. So from sa gate, ayan, isang diretso lang yan.
Yung CR nila rito is ano lang siya, parang trailer truck or parang yung pinakahon ng ng trailer. Ginawa na ng CR. So expect nyo pag mainit or tanghali or mataas yung araw, mainit sa loob. So basahin nyo na lang yung dingding ng tubig para medyo lamig-lamig. So, 3 yan. May pang lalaki. Tapos, dito pang babae. And dito yung panglahatan. Tapos, ito yung itsura ng loob nila. CR. Luwag naman. At ito lang meron sila. Bowl, bidet, lavatory, tapos gripo. Tingnan natin kung may tubig na. Ayan. And syempre, hindi naman siya talaga campsite. So, hindi ganun kakompleto yung facilities ng CR dito. So, walang sabitan or in-expect nyo na maganda. Hindi. Pero syempre, kung gagawin nilang campsite, soon siguro ayusin nila. So, ayan. Ligo muna ako, tapos update ko kayo mamaya. Tapos, siya ako. Hindi na ako nagpalit ng damit kasi trip na. Underwear na lang pinalitan natin kasi hindi naman to nadumihan kagabi. So nung nagsiset up ako hindi naman ito yung aking suot. At pinangtambay lang naman to. So hindi naman siya napawisan kaya tsaka tipid muna tayo sa damit. At tayo'y magsusombrero. Magkakap muna tayo at mainit na sa labas. So salamat sa cup ni Buddy at ni Mama Step ng Ride and Wonder. Salamat. Ang sarap talagang mag camping. Ride and Wonder. And of course, Camp with Joy. Salamat Papa Ian, Mama Joy. Salamat sa inyong mga cup. So, suotin muna natin yung kay Buddy. Ito ay kay Bossing. Si Bossing gagamit ito. Pero mamaya gagamitin natin. Ayan. At lilibot tayo. Mag-assist tayo ng mga darating pa. Actually, may dumating na rin. Sisimula nang dumating ang ating mga participants or mga attendees. Kahit dito po sa harap ako. Isa-isa lang dumadating ang ating mga kasama. Sige po, mamaya na lang po. Bye-bye, mamaya na lang. Oras na rin para iayos ang mga inflatable pools para sa mga chikiting. Wala na nga akong bagay. At dahil wala pang Jane Cat, sila Chef Abby at Sin Mark ng The Lunas Camping Adventure muna ang nagpaalmusal sa atin. Hindi lang ang pagkakamping natin ang kakaiba. Sa camping event na ito, nakasama din natin ang kakaiba at eco-friendly na bike. Ito ang Bambike. Ang Bambike ay isang social enterprise sa Pilipinas na gumagawa ng mga bisikletang yari sa kawayan. Kilala ito sa pagsasama ng eco-friendly na teknolohiya, lokal na craftsmanship at pagtulong sa komunidad. Bawat Bambike ay handmade. Ginagawa ito ng ating mga bomb builders sa Victoria, Tarlac sa ilalim ng programang Gawad Kalinga. Naipagtulungan din ng Bambike sa Naim Filipino Foundation para sa mga proyektong nagsusulong ng ecotourism at sustainability. Patunay na posible ang pag-unlad ng hindi kinakailangan sakripisyo ang kalikasan. Ano pang iniintay?
Gamitin na ang mga bump bikes. Hi, magandang hapon po sa inyong lahat. I'm Mary Grace Akak. I'm the Executive Director of Nayong Filipino Foundation. And first, I would like to introduce sino ba si Nayong Filipino. Nayong Filipino is a government-owned controlled corporation and it's under Department of Tourism. So, si Nayong Filipino Foundation is an attached agency of the Department of Tourism and we were founded 1972. So, if you know, Nayong Filipino before is actually a park. And right now, we are at the heart of Entertainment City, okay, and situated in a 9.5 land. This is a parcel of land, and then we still have another 5.5 and just a composition of 15 hectares all in all. And Nayong Filipino is here to promote tourism, culture, and heritage, and we advocate research and education. So, may mga future plans kami like this one, no? In the future, we hope to see another park here in the parcel of land. And right now, we are activating the site for different activities. As you can see here, I would like to thank Taracam for the opportunity because it's not just about opportunity for us to have an exploratory project like this, but most of all, there's a beneficiary. So this is camping for a cause, Yes. And the camp with a cause is for the cancer patients. And siguro magbigay lang din kami ng message for our beneficiaries. You know that you are not alone in this journey, no? So marami pong nagmamahal sa inyo, like Taracam, no? We were so delightfully happy talaga na nalaman namin na meron kayong ganitong advocacy and Nayong Filipino is happy to be part of. So, medyo rough road man, no? We are here also to support, no? To help in any way that we can. And dito nyo makikita na si Nayong Filipino Foundation, mga kanayon, right now we are exploring for lifestyle, wellness, and recreation, like this camping area. So, meron kaming bike trail, ayan, meron kaming future partner, na we are also exploring the BAM bike. And then, meron din kaming binubuo na hopefully, in the future, aside sa campgrounds, RC trails, and other activation sites. So, abangan nyo yan in the future. And then, while in the inception of many activities, we also conduct training. And the training is more on Cultural Leadership Institute, Kamakanayon program. So with that, Taracam, we wish you all the best and thank you for this opportunity for us to be of help and of course to promote our wellness, tourism. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Ramdam mo din ba ang init? Walang problema. Dahil likod tayo ng Kebsan Chi. Isang solid na halo-halo para sa lahat. At siguradong beat na beat natin ang hit. At siyempre, hindi pa pauli ang mga boys. Dahil pagkatapos naman bagets, turn naman natin para magpalamig. At para mas lalong kumpleto ang ating pagre-relax, ipapabayan na natin ang ating mga tuwan sa ating mga magagaling na blind therapists. Yung mga nananakit mong kaswasuan, panigurado, iyong malilimutan. Ayun mga camp trip, so start na tayo ng gathering. So maglo-long table tayo, so magsasalo-salo na ang lahat ng mga attendees dito sa Camp in the City na camping event ng Taracam PH para sa mother ni
Papa Ian. So ito yung sitwasyon or itsura ngayon ng ating pagsasalo-salo. At ang pinakamasarap na bahagi ng kahit anong camping, yung may kasama kang kumain. Kaya oras na para ihilera ang mga upuan at lamesa. Isang mahabang hapag, isang katutak na pagkain, at isang masayang salo-salo para sa lahat. Una sa lahat, nagpapasalamat kami sa pagpunta ninyo at pag-register. Magpapasalamat din ako sa sa mga admin na nag-create nitong para sa mother ko. Ngayon si mother is nasa himlayan na. Tingin ko nakikita niya tayo ngayon sa langit at nagpapasalamat siya sa inyo dahil nagkaroon ng pagkasama-sama at sa salo-salo para sa kanya. Salamat sa God bless sa lahat. Thank you. Sa gabing ito, tayo muna ay manalangin. Taimtim, ilagay natin ang ating presensya sa Panginoon. I-part ko lang yung message, ay yung verse na to sa Ecclesiastes 3:1-4. New King James Version. To everything there is a season, a time for every purpose under heaven, a time to be born, a time to die, a time to plant, and a time to pluck what is planted, a time to kill, and a time to heal, a time to break down, and a time to build up, a time to weep, and a time to laugh, a time to mourn, and a time to dance. Lord, we pray for our food. Bless niyo po, Panginoon, lahat na nag-prepare nito. I-bless niyo po ang bawat isa na nandito, Panginoon. Kayo po mag-ingat sa aming pag-uwi mamaya at bukas. At kayo na mag-ingat din po sa mga mahal namin sa buhay na naiiwan sa aming tahanan. Salamat muli. Salamat sa magandang panahon. Salamat sa Nayang Pilipino na pinagkaloob niyo po para po mapagsama-sama kami ngayon. Sa pangalan ng Jesus, ito po ang salamat dalangin namin. Amen. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang ating salo-salo. Dahil sa bawat pagtitipon ng Tara Camp, hindi lang pagkain at tawanan ang nagsasama-sama, kundi pati ang mga kwento at bagong pagkakaibigan. At siyempre, hindi mawawala ang isa sa pinakamahalagang tradisyon ng Tara Camp, ang simpleng pagpapakilala para sa mga bagong dating at maging sa mga matagal nang nakakasama. Pagkakataon to para mas pakilala ang isa't isa, magbahagi ng kwento at mas mapalalim pa ang samahang nabubuo sa bawat camp. Good morning mga ka-camp trip. And ito na yung last day namin dito sa Nayang Pilipino. So ako'y magpa-pack up na, magbe-break up na. Kasi usually yun naman ang ginagawa namin ni Bossing.
pag uwian na. So magliligpit muna ng mga gamit, tapos tsaka nakakain para wala na masyadong trabaho mamaya. And update pala, si Bossing hindi na rin nakasunod kasi medyo napagod na kasi umaga yung event niya, tapos nung gabi is meron pa silang pinuntahan, kaya nag-decide na lang siya na hindi na tumuloy at medyo sumakit na rin yung tuhod niya, kaya inaya ko na lang siya, hindi ko na siya pinilit na pumunta para makapagpahinga na siya ng mahaba. Ako'y magliligpit muna para makapagpahinga ng mahaba-haba bago umuwi. Siguro mga after lunch or siguro mga 3 PM mag-uuwian na rin kami. Update ko na lang kayo mamaya bago tayo umuwi. So, ayun, mga camp trip na kapag ligpit na lahat. Pagligpit na rin tayo ng ating mga gamit. At maya-maya lang ay dediretso na tayong uwi. Sabay-sabay na. So, ayan, naka-set up na tayo. Nakasalansa na yung mga gamit natin. Sa bawat kanto, bagong kwento, lakad sakay walang preno. Bawat tanawin, pakinang hangin, adventure na tunay aking susulitin. Dito ko na siguro tatapusin ang ating vlog ngayong araw na to. At maraming salamat at na-experience natin ang pagka-camping. Siyempre kakaiba to kasi nag-camping tayo sa city at hindi sa bundok, sa gubat, sa ilog or sa dagat. So, napakagandang experience. Medyo nakapanibago lang kasi siyempre sobrang init sa city dahil nakakadagdag yung init ng mga semento, mga kalsada. Tapos nagre-reflect yung araw sa mga salamin ng mga buildings na nakapaligid sa atin. So again, maraming salamat sa inyo sa lahat ng umabot dito sa video nito. Maraming salamat sa panonood, maraming salamat sa suporta ninyo at sana po'y patuloy nyo kaming suportaan sa aming Facebook page at YouTube channel. So maraming salamat. Again, this is Red Trip TV with Bossing pa rin syempre kahit hindi natin siya kasama. Nagsasabing maraming salamat sa inyo. See you sa susunod na camping adventure. Ciao! Sama-sama